I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine, baby. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot in the grass, listening to our favorite song. When you said you look a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. May ganung factor talaga. Shoutout pala kay Sister Gina M. Ito pala yung theme song nila. Ito yung kinakanta ng AFAM niya sa kanya. Ibig sabihin, no, nakatanggap na talaga, nahanap na ni AFAM yung perfect girl for him. At siya yon. Shoutout sa iyo, Sister Gina M. Good luck sa inyo, best. Napakantahon dito, ganung factor. Wala naman sa tuno. Ganun. So, shoutout kay Sister Gina M. Yan yung ni-request niya. At sana nagustuhan mo yan, Besh. Ganun talagang in love yan si AFAM mo sa iyo, Besh. At wala na siyang ibang hinahanapin pa kundi ikaw. And good luck sa iyo. So, yan. So, diretso tayo magbasa sa isa. So, shoutout nga pala sa inyo. So, sana na sa healthy, happy, and safe life kayo mga Besh. And we thank God for everything. And we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus' name, Amen. Shoutout sa inyong lahat and happy Tuesday. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. And happy birthday pala kay Sister Judith Asio. Ayun. So, talagang marami akong gustong basahin dito, Bes. Pero, kasi ang bilis ng oras talaga. Diretso kang magbasa sa isa sa private message dito. Huwag ko nang banggitin yung pangalan mo, Bes. Shoutout sa'yo. Hi there, Ate Sally. Matagal na ako sa dating sites o dating apps pa yan. Alam ko na kung sino ang mga pasaway at alam mo, ibang gusto. At, ayan, 15 years na, hindi ko lang siniseryoso. Nagkajowa na din ako ng British na pinapadalhan ako ng pera. Hindi din naman naging successful kasi pasaway din siya, cheater din si jowa. Itong Turkish, kaso naman parang wala namang plano na puntahan ako or i-video call chat. Punong-puno ng time kahit nasa trabaho. May seryoso, may lukuhan lang, ganon. Anyways, gusto ko po sana humingi ng payo nyo. Gusto ko lang maliwanagan. Lagi akong nakikinig sa mga vlogs mo. Hindi ko napapanood. Kasi yung alaga kong matanda, makulit. Gumagamit ako ng Bluetooth na earbuds para umikot-ikot man ako sa bahay, naririnig kita. Maraming salamat sa iyo, Bes. I'm proud of you. Maraming salamat sa iyo. So, naririnig kita. Nakapatong lang sa kung saan cellphone. Kahit paulit-ulit pa yan, basta marinig lang kita. Maraming salamat sa iyo, Bes. God bless you. Bago pa lang akong subscriber mo, almost a month ganon. Meron akong boyfriend. Isa siyang Nepalese, gynecologist doctor. Nakita niya ako sa tag. Tapos, at first, getting to know each other kami. And after 2.5 months, kinuha niya yung number ko para sa imo na kung mag-uusap kami, tapos doon nag-ask permission siya,
if pwede niya akong tawaging honey or any etherment, sabi ko. Okay, yung chat na video call namin, minsan 1 month walang nagpapaalam. Minsan, 1 month nagpapaalam naman siya na kasi meron silang outreach, punta silang bundok na hindi naabot ng medical. So, I tried to understand. Although, mahirap. Marami siyempre plano at lahat yung pinapaalala niya sa akin every time na magkausap kami. Pati yung mga binibitawan kong salita sa kanya, pinapaalala niya ulit, baka daw makalimutan ko. Divorce po siya 5 years ago. Wala silang anak dahil walang kakayahan si boyfriend na magkaroon ng anak, meaning baog. So, next year, March or April, ay pupunta na siya dito at dito natitira for good. Nag-a-apply na din siya sa mga hospital natin dito sa Maynila. Meron na din siyang ticket. Tinanong ko siya, bakit dito sa Pilipinas niya gustong tumira? Since okay naman sa Nepal. Ang sabi niya, ayaw niya daw na mahirap akong makisama sa pamilya. Sa pamilya niya, ayaw niyang mahirapan akong makisama sa pamilya niya. Pwede naman daw na magbakasyon na lang kami sa Nepal. Kapag dito na siya nakatira. Nagtrabaho din siya sa Auckland as doctor. Mahirap din daw ang way of living, kaya mas pinili niya ang Pilipinas dahil alam niyang hindi siya masyadong mahihirapan. Nung nagsimula ang pandemic, lagi na silang may outreach program sa mga bundok sa Nepal na hindi naabot ng signal, kaya on and off ang pag-uusap namin. Kapag nagkausap naman kami, para naman akong artista kung makapuri sa akin na ako ang pinakamaganda sa lahat. Pinaka sa lahat. By the way, Ate Sally, isa po akong caregiver dito sa Pinas. Meron po akong 2 anak na dalaga. Sa tuwing magkausap kami, kinakamusta niya muna yung mga bata. Nung na-dengue anak kong bunso, yung pag-alala maramdaman mo at makikita, sinasabi niya lahat na mga dapat kung gawin para gumaling ito agad. Noong November 23, umalis siya kasama ng team niya puntang bundok. Kung December 8, nag-chat at tumawag siya, nagkwento na lang siya through text. Kasi tulog na ako noon. Alam naman niya na duty din ako noong December 23. Duty din ako noon sa December 23. 1 month na kaming walang usap. Lagi naman kaming ganito, kaya lang parang ang hirap ba sa kalooban kapag magkausap kami. Lagi niyang sinasabi at pinagduduldulan sa akin kung gaano niya ako kamahal at magtiwala ako na hindi niya ako sasaktan. Marami siyang plano, sabi ko, sa Cavite. Sa Cavite kami titira. Rent kami. Maliit na bahay, sabi niya, magre-rent kami habang hindi pa nakakabili ng bahay. Para sa akin, papakasalan kami after ang sabi ko sa kanya, maniwala lang ako kapag andito ka na sa harap ko. PS, nagpapadala siya ng 50K para pambayad ng rent ng upahan naming bahay sa Cavite. Ang sarap mangharap. Asa pa ba ako o sasakay na lang ako sa mga kwento niya? Ipinakilala niya na ako sa family niya at kinausap siya sa 2 bata na daddy na ang itawag sa kanya. Same age lang kami. 39 years old. Sa lahat ng account, hindi siya online. Kaya kampante naman ako. Pero syempre, ako keep on searching, sabi niya. Kapag andito na siya, katabi ko, stop searching na daw. Hindi naman daw maialis sa akin ang magduda. Pero magtiwala daw ako sa kanya. Nagbabatuhan kami ng mga green jokes. Minsan dumarating din sa point na nagdi-dirty talk kami. Okay lang naman yun dahil normal lang naman yun. Salamat po, Ate Sally. God bless us all. Maraming salamat sa napaka-inspiring mong karanasan dyan, Beth, sa pag-ibig mo dyan. So, ang masasabi natin dito, matagal ka na rin naghahanap ng matinong lalaki or femme na talagang mamahalin ka, tatanggapin ka kung ano ka. At ngayon, sumali ka sa mga dating sites,
marami kang natagpo ang mga pasaway at mga sinungaling. Ganun talaga, bes. Kahit nung time ko, ganun ang natagpuan ko dyan. Pero nasa sa atin na yan, papayagan natin manatili sila sa buhay natin. So, sabi mo, meron kang nakilalang, nagkajuwa ka ng British, nagpadala sa iyo ng pera, pero hindi rin naging successful kasi cheater daw yung British na yon. So, meron ka namang Turkish, kaso parang wala namang plano na puntahan ka. At wala namang planong puntahan ka at video call chat, punong-puno ng time kahit nasa trabaho. Ganon, yung Turkish na meron ka ngayon. So, ayun. So, ang sitwasyon mo, ang nangyari dito, hindi naman kayo masyado matagal pa. So, merong isang lalaki din na talagang, Nepalese, kumbaga taga Nepal to siya. Tapos, isa siya yung gynecologist, doctor, na siya ang unang nakakita sa iyo, best. Isa din yan sa magandang rason. Kumbaga, maganda sa pakinggan yung siya ang unang nauna sa iyo. Kumbaga, nagustuhan ka niya, siya ang unang pumili sa iyo. Kasi may magandang Kumbaga, kakaiba talaga yan sa kung ikaw ang nauna na itong lalaki kasi siya ang nauna dahil nagustuhan ka niya. At mas okay yun para sa akin, mas okay yung siya din yung nauna. Pero sa side ko naman, ako yung nauna. So, depende yan, best. So, depende yan. So, itong gynecologist na from Nepal, siya yung una nakakita sa iyo sa tag. So, sa mga nagtanong dyan sa tag, so, nakita ka niya sa tag, so, nag-message siya sa'yo. At, parang missionary yung style niya. Pupunta siya sa mga lugar na hindi naaabot ng, sa mga bundok, tulad ng mga bundok. So, sila yung mismo yung, parang missionary nga. Sila yung mismo nagpunta doon. At, minsan wala siyang signal. Siyempre, bundok yun best. So, yung sitwasyon ninyo is may mga plano na siya. Maganda yung plano niya at kung titingnan ko yung sitwasyon, maganda yung ugali ng afa mo. May plano at caring sa family mo at gusto niya sa Pinas manirahan at nag-a-apply na nga siya sa mga ganon. Gusto ko yung may direksyon. Gusto ko yung ugali niya para sa iyo, best. At kaya nga naguguluhan ka minsan kasi nga minsan 1 month walang pag-uusap kasi baka wala talagang signal. Pero kung halimbawa babalik naman siya at mag-usap kayo, nagpaliwanag naman siya na nasa bundok siya, walang signal. So intindihin mo yun, best, na ganon. Kung nag-perform naman siya sa ugaling gusto mo, may plano siya, best. Maganda yung plano niya, may direction siya. So sakyan mo lang to siya, best. At sabi mo, hindi daw siya magkaanak, walang problema yan, may mga anak ka na, best, so hindi ka lugi doon. So sabi niya, naghiwalay na siya 5 years ago ba to? Na siya, divorce. At may maganda siyang plano na habang hindi pa kayo pagtitira na kayo sa Pinas, magbakasyon na lang daw kayo sa lugar nila. So, para hindi ka mahirapan makipag-communicate iba yung ugali nila, best. So, iba din yung salita nila. So, sabi niya, mas okay na dyan na lang para mas madali para sa'yo. At kung gusto natin pumunta, magbakasyon lang tayo. So, may plano talaga siya, may direksyon. At ngayon, mag-rent muna kayo habang wala pa kayong bahay na nabili. At katunayan yan, yung nagkasakit daw yung anak mo, concern siya, at siya yung nagsasabi kung ano dapat gawin para gumaling. Doktor talaga daw siya. So, at ngayon, nagbigay nga sa'yo ng malaking pera. Hindi lahat ng foreigner nagbigay ng ganyan. Sabi mo, nagbigay daw ng 50K. So, nagbigay siya ng 50K para ibayad sa rent. So, hanggat hindi kayo humingi, lahat kayong nanood, hanggat hindi kayo humingi sa fam nyo, they have no rights to ask him back. So, tanggapin nyo yan ng taos puso. Siyempre, sabihin nyo na, remember, I did not ask you anything and I don't have money to pay you back. So, taos pusong nabigay na sila, best. So, tanggapin nyo yan. Ang mahalaga, hindi kayo nanghingi. So, nagpadala na siya ng pera na ganun kalaki para ibayad daw sa rent. So, hindi mo basta-basta mahanap yan, best. Sakyan mo yung pangyayari. Huwag ka lang masyadong mainlove at magtiwala. Sakyan mo ang pangyayari ganun. Kumbaga, itong lalaking to, talagang part siya sa buhay mo. Darating siya, ang buhay natin is, meron tayong isa't isa sa atin, may libro tayo sa buhay. At sa space ng libro mo ay siya yung pupuno doon. So, part siya ng buhay mo, best. Sakyan mo ang pangyayari. Kasi, ang medyo problema lang dyan ay yung wala kayong time. Minsan, 1 month, sabi mo. Sa sitwasyon naman niya yun, best. One day, pag nagkapunta na yan, ilaga na yung my time. So, adjust lang o intindihin mo yung sitwasyon niya. Ang mahalaga, may plano siya at nag-perform naman siya at katunayan niya, nagpadala nga siya ng pera. Hindi yan basta-basta magbigay ng pera sa'yo kung hindi talaga yan seryoso sa'yo. So, pagmasdan mo lang yan, best. Kung totoo yan, gagawin niyang totoo lahat ng masinabi mo. So, habang wala ka pa namang nahanap ngayong matino na mas okay sa kanya,
ituloy-tuloy mo lang yan siya, best. Pero kung sabi naman niya, normal lang naman niya magduda ka, ganong factor, naintindihan niya yon. So, halimbawa, hanggat wala ka pang nahanap, kasi medyo malabo nga yung sitwasyon niya, lagi siyang, busy at nasa bundok, minsan isang buwan walang usap-usap. So, naintindihan naman niya yon. Minsan, pag meron tayong, medyo uhaw tayo ng atensyon sa iba, sa foreigner, minsan nag-isip-isip ka rin na maghanap na baka mayroong iba siya na laging may time sa akin, ganon. So, nag-try kang maghanap. Subukan mo maghanap, best. Pag wala ka talagang mahanap na mas okay sa kanya, baka siyang destiny mo, best. Basta maging ka lang sa kanya, prank ka, maging totoo ka. Kung may gusto kang itanong mo sa kanya, best. Maging totoo ka at yun ang mahalaga. At kung halimbawa may nahanap ka ng iba, syempre, pag-usapan mo rin sa kanya, sabihin mo rin sa kanya na, what if I will find somebody who's really... Pero kung isipin natin si Afam, parang talaga siya. Seryoso, parang feeling ko seryoso siya. Pero hindi natin masasabi pa yan kasi hanggat hindi nyo pa pag-ari, hindi nyo pa hindi pa kayo kasal sa lalaking meron kayo ngayon, hindi nyo pa pag-ari yan, best. Anytime pwede mawala yan. So, sabihin mo lang sa kanya, what if I found somebody who's better, who's ready to get married with me and always have time with me? What if? Ganon. Sabihin mo lang sa kanya, talagang open din yan, best. Kung mahal ka niyan, talagang open yan, maintindihan ka niya. So, hanggat hindi ka pa nakatagpo ng mas okay sa kanya, ipakita mo sa kanya mahalaga din siya, best. At kung halimbawa, kung feeling mo naman talaga at hindi ka nagmamadali, mag-focus ka muna sa kanya, best. Try mo mag-focus sa kanya. Pero try mo rin mag-search minsan na ganon. Kasi minsan, kahit nag-search ka dyan, hindi ka talaga makatagpo. Kung yan ang destiny mo, yan talaga yun, best. So, pag destiny mo kasi isang tao, kahit anong gagawin mo, yan talaga ang didikit sa'yo. At yan ang mas okay sa lahat. Ganon. So, merong iba dyan, nag-search pa rin ng iba kahit medyo okay na yung Afam. Pero, hindi sila nakatagpo ng mas okay dito sa isa. So, bumalik sila dun sa isa. Ibig sabihin, yan yung para sa iyo, best. Ganon. At nasa sa iyo ang sitwasyon nyo. Ang future ninyo ay nasa sa inyo. So, mag-decide kayo ng mabuti. Mag-isip kayo at piliin nyo yung Afam na may plano, may pangarap, at ginagawa yung pangarap. Kasi mahirap yung puro pangarap. Naranasan ko na yan, best. Ang daming pangarap, best. Ang ganda ng, maganda talaga yung plano niya. Tama mga negosyo ang gusto niyang gawin. At kung gaano kalaki yung bahay na ipapatayo, sabi ko nga, baka mag-coach na kami papuntang kusina. Ang laki kasi, ganun. Pero wala naman pala. So, sakyan-sakyan mo lang yan, best. Kung gawin yan totoo, mabuti. Kung hindi, bahala siya, ganun. At higit sa lahat, maging prangka ka sa kanya, maging totoo ka, para, kumbaga, mas okay yung walang tinago, ganun. So, feeling ko naman, okay talaga si Afam. Sakyan-sakyan mo lang yan, best. Ganun. So, sabi mo sa kanya, may plano siya, dun daw kayo sa Cavite. Talagang nagpadala siya ng malaking pera. Malaki yan, best, sa mga Afam na talagang hindi seryoso, hindi magpapadala ng ganyan kalaki. Yung 50K, malaki yan, best. So, swerte ka. Hindi lahat ng naghanap ng foreigner ay pinapadala ng ganyang pera. Ganon. Pero hindi naman lahat umaasa sa pera. Siyempre, hanap natin is seryosong Afam. Namamahalin tayo, may magandang pangarap. Yun ang pinaka-importante. At siya talagang nagpadala siya ng pera kahit papano. May magagawa ka na kahit lagi siyang wala. Pero at least may nagagawa naman siyang bagay na kahit anong gagawin mo, nakatatak na siya. Kasi bakit? Sa kanya kasi yung pera. Ganun. So good luck sa you, best. Sakyan-sakyan mo lang yan, best. At enjoy life. Kung siya ang para sa'yo, siya talaga. Just pray. Include God in your situation para maging okay yan lahat. At sabi ko nga, sabihin mo sa Afam mo, naisip mo. Halimbawa, kung sabihin mo sa kanya na, mahirap kasi parang feeling ko talaga yung Afam mo talagang nakafocus yan sa yung best. Parang feeling ko seryoso yan. Walang ganung factor talaga. Pero try mong maghanap ng ibang Afam na mahirap kasi. Halimbawa, nakafocus na talaga yung Afam mong ito. Tapos nakahanap ka ng isa ding okay at may in love yun sa'yo. Parang na yun parang may karma na kasi ang dating pag ganun kasi itong Afam mo, sabi niya, naintindihan naman kita kung magduda ka ganon. Tapos minsan nag-joke-joke naman. Kung masaya ka naman sa kanya, best, just stay with him. Bigyan mo siya ng chance na mapatunayan lahat ng mga sinabi niya. Kasi mukhang nag-perform siya ng mga bagay na yun naman dapat ang gawin sa mga seryosong Afam. Mukhang seryoso siya. So kailan ba ang plano diyang pupunta ng Pinas, best? Ganun talaga ang ganun.
So, good luck sa iyo, best. At sana siya na ang answer ng prayer mo. Just enjoy with your situation to Him. At maging prangka ka kung anong gusto mong itanong at gusto mong sabihin mo sa kanya, best. Malalaman mo yung sagot. Kasi yung affirm na mahal ka, talagang sasagutin ka ng maayos dyan at maintindihan yung naramdaman mo. So, good luck sa iyo, best. Maraming salamat sa pag-share ng sitwasyon mo. Good luck sa iyo. Maraming salamat. Magbasa muna ako ng comments dito. Talagang ang bilis ng oras, mga best. Sobrang bilis ng oras. At marami na kayong mga messages dito na hindi ko pa nabasa talaga. Shoutout kay Sister Ariel Calao. I'm always doing that, ate, and my husband knows how I care and love him so much, the way I love and care about myself. I love my husband a lot. Keep on inspiring us, ate. Ganon. Salamat kay Sister Ariel Calao doon sa 13 messages to make him fall in love. Kay Sister Diana Cabansa, good day si Sally. Ang gandang boses mo talaga. Salamat sa advice mo sa amin. Keep safe, everyone. Salamat, Sister Diana Cabansa. Ganon. Ang bilis talaga ng oras, mga besh. Ganun talaga. Kay Sister German Bisdak Floors Vlog. Hello, sender. Parehas kayong dalawa ni Afa. Magulo at complicated. Lalo ka na pala eh. Hindi ka pa anol eh. Tanungin mo kaya siya. Diretsahan na tulungan kanya sa bayaring annulment. At hindi pa natin alam kung baka nga hindi pa anol si Afa mo. Huwag basta mag-trust at iwasan mo na magmahal ng husto. Good luck. Salamat. Maraming salamat. Tamang advice niya, best. Shoutout kay Sister Evelyn Garcia. Evelyn Garcia ng Balayan, Batangas. Shoutout sa inyong lahat sa Batangas. Ganon. Ayun. Shoutout kay Sister Evelyn. Nakapunta kami dyan sa Batangas before. Ang ganda ng lugar dyan. Diana Cabansa, good day. Si Sally para sa sender. Naku, mahirap kasi kung di ka pa anol. Madami ka pang dapat ayusin. Kung talagang kayo, maayos mo yung problema mo, sis, pray ka lang kay God. Diyan, galing kay Sister Diana Cabansag. Doon sa pakasalan ka. Pero, handa ka na ba? Hindi ka pa kasi anal besh. Ganun. Kay Sister Diana Cabansag, good day si Sally. May affirm po ako now. Paikot naman ang ring kung siya na ba talaga yung right man para sa akin. Pero, they know each other pa lang. They know each other pa lang po kami. So, they're getting to know each other pa lang. Kaya di ko po binigay yung buong tiwala ko. I go with the flow pa lang po. So, good day to all. Pray lang ako kay God kung ito na ba talaga kung hinihintay ko. Ganun. May nag-message sa'yo, si Sister Angie A. Besh, oo, pray mo lang yan at enjoy and obserbahan mo siya kung sincere talaga siya. Kung kayo talaga, gagawin niya lahat, gagawin niya talaga kung ano ang ikaliligaya mo. Good luck, besh. Ganun. Sister Angie kasi nakatagpo na rin yan. So, chismoso. Opo, nag-pray po ako kay God na sana siya na nga po yung taong kukumpleto sa life ko. Salamat sa advice mo, sis. Huwag sana siya magbago sa akin. Amen. Ganun. Ikutin nga natin. Diretso ka sa crown, best. Mukhang nasa apa mo galing hanap mo at katabi yung heart. Malay mo, best. Hindi pa natin alam. So, kilalanin mo muna yan. So, sabi mo, getting to know each other. Mahalaga yan. Kilalanin nyo muna yung afam nyo. At higit sa lahat, huwag kayong magmahal ng buo at magtiwala. Mahirap na. Ganun. So, ayan. So, shoutout kay Sister Emily. Si Sally. Emily Libando. Si Sally, ang afam ko, sabi niya, magpunta daw siya sa Pinas at magstay daw po siya ng 3 months. At ganun po ba? Please, si Sally, pakiikot daw po ng sing-sing. Kung seryoso ba siya sa akin? Thank you, sis. God bless and advance Merry Christmas. Merry Christmas din sa inyong lahat, best. Advance. And ikutin nga natin. Andito ka sa ano, best? Gitna ng broken heart sa star. Are you broken hearted before? Ganun factor. Broken hearted. Nasa gitna ka ng ano, best? Star at saka broken heart. So, hindi natin alam, best. Kilalanin mo muna yung afa mo. Kumbaga, sakyan-sakyan mo yan at huwag kang maniwala ng husto kasi mahirap na. Sabi mo, 3 months daw siyang magstay sa Pinas. So, kailangan pag nagstay siya from the beginning of the day until naalis siya, dapat ikaw ang kasama. Kasi mahirap, no? 1 month sa'yo, besh. 1 month sa kabila. Ganong factor, mahirap na. Dapat yung buong 3 months na yan, kayo magkasama. So, kilalanin mo muna yan, besh. At ano bang plano nitong afa mo? May ganun talagang factor sa ano daw ang plano ng afa mo. So, hi, Ate Sally. Ang cute ng earrings mo talaga. Para sa sender po, tuloy-tuloy mo, best. Congrats, dumating sa atin ang afam na matulungin talaga sa atin kahit di tayo nang hingi. Sakin-sakin mo lang yan, best. Go with the flow. Ganun. Thanks, Ate Sally, and more power, God bless. Salamat kay Sister Gina M. At sa kanya pala yung kinatawakan ng perfect. Sige na. Good luck sa inyong lahat, best. So, ganun. Shoutout sa inyo. At tawag ko nang masyadong habain kasi nakakabulang. Good luck sa inyo. Tanghali na kasi.
Take care and stay safe.